So hello mga palangga, welcome and welcome back again to my channel. Ayan. So this is just a very short video regarding sa new update ni Google AdSense about a Singapore tax information. So actually this morning may na-receive akong notification doon sa aking Google saying na it requires an action para hindi ma-hold yung Google payments natin. So, kailangan natin mag-submit ng another tax information doon sa Singapore Google AdSense. So, aside from the US, which I already submitted last October 8, 2021, it approved and I already received my payments na kapag umabot tayo sa ating monthly threshold na $100 and above. So, another tax information will be submitted for Singapore Google AdSense. So, sinubukan ko sagutin. So, akala ko katulad lang siya dun sa US na kailangan sumagot natin ng yes or no and then after pag-submit, okay na. So, this one, matapos kong i-fill out ang mga information na hiningi ng Singapore for the update, gusto nila na tax residence certificate na kailangan na mayroon din siyang expiration date. So, hindi ko alam kung anong klaseng document nun. At ang mayroon lang sa akin is yung 10ID. So, I tried my 10ID. So, na-disapprove siya. So, hindi siya accepted. So inaccept siya nung una. So, after ma-review nila, tapos, hindi nila inaccept yun. So, kailangan kasi nila na mayroon yung expiration date, yung document na isa-submit mo doon sa Google AdSense ng Singapore. So, namblema ako ng very light kasi nandun pa rin yung problema. Nakahold pa rin yung ating payment once hindi natin ma-submit yung document. So, meron naman talagang resident certificate na issue dito sa Pilipinas kapag mayroon po tayong business, which is pwede tayong mag-apply for TRC, kaya lang marami siyang requirement at mga after 14 days din yung issuance ng certificate na yon. So, pumunta ulit ako dun sa akin AdSense account at inulit ko ulit yung tax information ng Singapore. So, baka may mali lang ako dong na-fill upan. So, binalikan ko lang ulit. Tapos, i-add tax info mo lang. So, yung hinihingi nilang tax information is yung tax residency. So, may choices doon. Nandun yung Philippines. And then, the business type, may corporation, may individual, may solo proprietor. So, sa solo proprietor tayo kasi personal account natin yung YouTube. So, sa tax exemption, nandun yung are you eligible for tax treaty. So, may pagpipilian ka yes or no. So, nag-no tayo. Dahil dun sa una, nag-yes ako. Kaya pala ako hinahanapan ng tax certificate. So, this time, no yung isasagot nating sagot. So, hindi na sila humingi. And then, the next question is permanent establishment. Kung mayroon ka bang establishment doon sa Singapore, ang sasagot natin is no. So, are you eligible for other exemptions? No ka din. By answering no on the tax exemptions, ayun. So, tax update information. So, binigyan natin sila ng karapatan na i-withhold kung ano yung taxes na nararapat or based doon sa Singapore. So, kung ano yung mga existing laws nila doon na tax withholding, so yun yung gagawin nila sa income na makukuha natin from YouTube. So, kasi hindi tayo nag-submit ng exemption or tax resident certificate or tax treaty from BIR. So, napahirapan niya ang pag-comply para makuha natin yun. So, kung ano lang yung available sa kanilang law, yun yung i-apply nila doon sa ating tax information. So, after submitting, accepted na yung ating AdSense account sa Singapore. So, wala na nga yung so accepted na. So, for those na naka-encounter ng ganong problem with your Google account, I hope na nakatulong yung video na to. So, thank you and goodbye.